Sit by the bonfire, velvet that drapes over the sky. So, inom tayo guys. Si Buwan na sa taas, nagpapainit. Tapos binigyan ko na rin siya ng tea niya. And ayan, si Mr. tulog pa. At magigising na rin yan. Si Yuan pumasok na rin. So, ayun guys. Ayan na pala si Buwan na miminyag. Para easy, tako rin ni Ama ang ginamit ni Buwan. Ayan. Tips dyan na sa gustong maminyag sa hindi nyo na ginagamit. Yan ang gamit ni Buwa. Ramro daddy. Tako rin ni Ama. Hindi na rin kasi ginagamit yan. Yes, go okay. Yo tira kumena. Dapat daw pag nagbinyag. Ay, kasi bininyagan niya daw kahapon. Na ganyan na daw yung dahon. Oo. O dapat daw, wag daw sa leaves, wag daw sa dahon, magbinyag. Dapat sa ano talaga, sa pinakapuno. Oo. Wala na mga higa dito. Lumayas na sila. Kung kita nyo guys, naging okay na ang mga dahon, oh. Kawawa kaya nung rest. Kasi talagang dami nila, pinuno nila. Ganyan si Buwa. Tiga khatam. Pugyo. Mare ba no? Sabi niya wala na daw. Stop. Dusli, pugyo, dusli. Wala na yung ano, higa dusli, yun ang tawag, dusli. Wala na. Minyag yan si Buwa. Ang lamig guys, very windy today guys. Napaka-windy. Very windy yung brightness ng camera ko. Ayan, akyat na si Buwa. Kuha na naman siya ng tubig doon kasi may drum si Buwa doon. At nililinis ni Buwa. Ayan, as usual guys, naglalaba ako. Meron ako labahan. Kasi alam nyo naman pag may pasok, talagang kailangan natin maglaba. Si Mister guys, oh. Tulog. Hello! Tingnan nyo naman yung kulambo namin guys. Sige na kasi pa winter na hindi na kailangan magkulambo. Hello. Hi. Takip agad eh. Tingnan nyo naman yung nilagay ko sa kulambo namin guys. Oh. Yan. Okay lang kasi pag winter, pag talagang sobrang lamig, hindi na namin kailangan magkulambo. Yan kasi wala na mga lamok. Dito naman sa amin guys, wala naman kaming lamok talaga masyado dito. At gumagamit ako nito, oh. Yan, gumagamit kami niyan. Dito talaga walang lamok talaga. Ramdam mo talaga yan. Yan, oh. Gumagamit ako niyan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could... meron lang akong i-share sa inyo. Sa mga nagtatanong kung kami ba ay pwedeng magpadala ng pera from Nepal, like kagaya sa Pilipinas sa papa ko, ang sagot po dyan ay hindi. At kung siguro naman kung may paraan, hindi rin po madali kung may paraan din. At ako ba ay nagpapadala buwan-buwan sa papa ko? Hindi po ako buwan-buwan nagpapadala sa papa ko. Nung time guys na gusto kong magpadala ng pera, 2 bangko po yung pinuntahan ko dito. At ayun, kasi gusto ko talagang malaman that time na kung bakit ano ba talaga yung reason. Kasi nga nung una, nakikinig-kinig lang ako at naririnig-rinig ko lang din sa mga kapwa Filipina ko na nandito na nagsasabi na hindi tayo pwedeng magpalabas ng pera o hindi tayo pwedeng magpadala ng pera unless na may kakilala ka from abroad na pwedeng pakiusapan
naman at bayaran lang yung pamilya nila dito, na sila lang yung magpapadala ng pera sa pamilya mo kung saan mo gusto ipadala ang pera. Pero may mga tubo-tubo na yun guys. At hindi ganun kadali. Since alam nyo naman na ang value ng pera namin dito sa Nepal, ayan guys, sa peso is 0.45, yung 1 Nepali rupee. Ganun po kababa po ang pera ng Nepalese. So ngayon guys, hindi ako nagpapadala sa papa ko buwan-buwan kahit pa kumikita ako sa YouTube. Dahil ang kinikita ko naman sa YouTube ay hindi naman po ganun kalaki kung i-convert nyo sa peso. Pero naman, kung madali lang sana kami makapagpadala dito from Nepal to Philippines, kahit man siguro 2,000, 1,000, makapagbigay ako sa papa ko. Pero kung 1,000 po, 1,000 pesos po sa Nepali rupees, napakalaking halaga na rin po yan dito sa amin. Kung 1,000 Nepali rupees po, nasa 446 lang po siya something sa Philippine peso. Yan po kababa ang pera ng Nepalese po. Imagine nyo 1,000 pero sa Philippines nasa 400 lang siya. Yan po ang rason guys bakit hindi po kami pwedeng magpadala ng pera labas galing sa bansang ito, dahil po ang value ng pera nila napakaliit. At yun nga guys, may mga in-laws nga ako sa Amerika, pero hindi naman po na dahil nasa Amerika sila, anytime po pwede po ako magsabi sa kanila na padalhan nyo naman yung papa ko, padalhan nyo naman yung ganito ko. Hindi naman po ganun. Ang buhay nga namin dito guys, hindi nga nakadepende sa kanila. Ako guys, kumikita ako sa pag-YouTube ko, pero hindi po ganun na masasabi kong kalakihan. No? At least kahit papaano guys, nakakatulong siya sa pang-araw-araw namin. Nakakatulong ako sa asawa ko sa mga bayarin namin dito, dahil lahat po ng gastusin dito, again sa nagtanong kung sino ang gumagastos dito sa bahay namin, kasi may nag-comment noon sa akin, kami po ang gumagastos sa lahat-lahat. From bigas, lahat guys ng aming gastusin sa bahay na ito kami. Kuryente, tubig, lahat-lahat guys. Kaya ko sinishare sa inyo dahil syempre may mga nagtatanong po sa akin. At yun pala guys, nagpunta ako sa 2 bangko dito. Nakausap ko yung 2 general manager mismo, kasi hindi ako kontento sa unang sagot sa akin. Yung general manager sa unang bangko ay talagang nakipag-usap dahil gusto ko talagang malaman. So ayun, ang sagot lang sa akin, hindi kami pwedeng maglabas ng pera, or hindi ka pwedeng maglabas ng pera, or kahit sino man. So kung makikisuyo man ako sa mga in-laws ko, yun ay may bayad, hindi po libre yun. At yun ay kinakaltas po sa sahod ni Mr. na kung magpadala dito ay nagre-request po si Mr. na ikaltas sa sahod niya. At kung tutuusin po ang sahod ni Mr. ay magkano lang naman, at kahit papaano kung sa Nepali rupees naman, medyo malaki din siya. Pero kung i-convert mo naman sa peso, hindi naman po ganun kalaki. Kasi nga, mababa lang guys ang pera ng Nepal. At kung sasabihin nyo, ay malaki din pala. Pero kung sa peso po, masasabi nyo, ang baba lang pala. Pero pag sa Nepali rupees, para sa amin, malaki na ring bagay yun. So yun ang aking in-explain guys. Kasi may mga tao kasing masasabi natin, hindi sila nakakaintindi talaga guys. Sa sitwasyon namin dito, o sa mga nagtatanong kung bakit talagang hindi kami pwedeng magpadala ng pera. At minsan parang masasaktan pa tayo dahil yung iba magsasabi pa na gustuhin talaga, may paraan. Pero kung gugustuhin din naman namin, napakahirap talaga, at baka wala na kami pambili ng ulam namin dito. At kahit nung isang araw, may isang kababayan na dito sa Nepal na kabayan natin, nagtanong nga siya, nag-post dahil nga baguhan pa lang siya sa Nepal, na surprise din siya na bakit hindi pwedeng magpadala ng pera from Nepal to Philippines, kasi kahit paano sa maliit na amount, gusto niya rin siguro magpadala ng pera, pero na-surprise siya na hindi kami pwedeng magpadala ng pera guys. So sa mga nagtatanong dyan na yun nga, bakit hindi kami pwedeng magpadala, ang sagot guys na hindi kami pwedeng magpadala dahil sa sobrang baba ng pera. At yun, nagpapasalamat ako sa mga concern na ibang kaibigan ko dito na nanonood sa akin. Maraming salamat sa inyo dahil kayo mismo nagpi-PM sa akin personal dahil naintindihan nyo yung sitwasyon ko. So kung kaya nagpapasalamat po ako sa inyo, alam nyo na kung sino kayo, hindi ko na kayo iisa-isahin. At syempre, merong isang tao talaga na taga-salo ko talaga siya. Basta alam mo na kung sino ka. Sa mga nagpi-PM sa akin, humihingi ng tulong, hindi po ako yung tamang taong tutulong sa inyo. Yun, pasensya na rin kayo. Hindi ko sinisin ang mga message nyo dahil hindi po ako yung tamang taong i-message nyo.
para humingi kayo financial na tulong. Bakit po kung makapagbigay po tayo sa maliit na amount, bakit hindi? Kasi nagkataon na nandito tayo sa isang lugar na gustuhin man nating tumulong, hindi tayo pwedeng makapagbigay. Mga taong mahirapan tayo mag-explain sitwasyon natin na hindi nila naintindihan. No? At sasabihin lang nila, kung may gusto, may paraan talaga yan. Pero hindi ganon yung sitwasyon dahil hindi sila sa sitwasyon natin. Yan guys, at hindi milyones ang kinikita natin sa pag-YouTube at hindi ganon kadali ang mag-YouTube. No? Kung siguro OFW pa ako, sa mga nakakilala sa akin, bibigay ako doble-doble. Pero ngayon, nandito na ako, may pamilya na at nagpapasalamat din ako ng dahil sa pag-YouTube ko, kahit papaano, yung buhay, tulong nyo sa papanood nyo sa akin. Malaking bagay po ito at napakalaking tulong po. No, kayo yung naging inspirasyon ko para ipagpatuloy pang araw-araw ko dito. At salamat sa inyo dahil kung hindi sa panonood nyo sa akin, hindi ko rin siguro makakayanan ang pang araw-araw na pamumuhay dito. Sa totoo lang. So, ayun guys, na-share ko lang kasi minsan mahirap. May mga tao kasing hindi nila naintindihan yung sitwasyon natin. Yung akala nila namumuhay ka sa abroad, akala nila madali ang lahat dahil siguro yun na yung nakasanayan nila sa'yo. So, ayun guys, napakahirap. Mayroon din ibang magsasabi sa'yo na hindi man ako naniniwala na mahirap ka dahil malaki ang bahay nyo. Yung mga ganun ba guys? Pero ako naman, napakahirap po magpaintindi. Dahil nga, andyan naman si Google, i-google nyo na lang kung ano ang Nepal na lugar. Mahirap talaga. Pero, ang importante para sa akin, masaya naman ang pamilya na napuntahan ko at hindi pera ang basihan. Pero minsan, may mga tao talagang mahirap i-explain yung sitwasyon mo. Parang, bakit napakahirap at parang hindi nila maintindihan yun. So, ayun guys, at nagpapasalamat ako. Siyempre, maraming salamat sa inyo na nandyan kayo parating nakasubaybay. Yun nga guys, ulit, ang pag-YouTube naman, alam ko hindi yan permanent. At yung kinikita sa YouTube, nakadepende po. Kung ano mayroon ka, anong palabas mayroon ka. Yun lang. Kung maganda yung palabas mo, papanoorin ka ng tao. Kung hindi maganda ang palabas mo, hindi ka panunuorin ng tao. Parang ganun ang pag-YouTube guys. So, hindi yun nakadepende sa kung ano lang at yun pa rin yung matatanggap mo. Nakadepende yun guys kung ano yung palabas mo. So, ayun, sa mga nag-iisip na baka malaki ang kinikita ko sa pag-YouTube ko, tama lang po. Tama lang po. Hindi ganoon siguro sa mga iniisip nyo. So, sa mga nagme-message sa akin dyan, humihingi financial tulong, hindi po ako ang tamang tao para makapagbigay sa inyo. Pagpasensyahan nyo po. Kung mayroon po akong pwedeng ibigay sa inyo kahit isang piso, magbibigay po ako sa inyo. Pero nasa lugar po ako na hindi po ako pwedeng magbigay sa inyo. So, ayun guys, at kasi minsan gusto mo mang tumulong, pero wala helpless ka ba? Kasi kung pwede sana libre lang ang lahat, bakit hindi? Diba? Pero hindi ganun ang buhay. At para sa akin, hindi ganun ang buhay. Kailangang paghirapan mo din. Hindi yung aasa ka lang. Diba? At na-realize ko rin guys sa buhay, minsan mahirap. Kasi parang depende talaga kung ano ang silbi mo. Ganun yung tingin ng tao sa'yo. At parang nandyan si Indira ata. So, see you again guys sa susunod na vlog natin. And bukas, mag-shoutout ako kayo mag-comment. Bye guys! Love you! Ingat kayo! Reasons will fly by and friends will make you cry. The world will change before your eyes.